Bonjour! Ako po si Tony Velasquez. Ako naman si Nina Corpus at ito ang Balitang Euro. Samahan niyo po kami sa paghahatid ng mga mahalaga at makabuluhang pangyayari sa iba't ibang bahagi ng Europa. Saan man dako ng mundo, asahan niyong naroon kami, handang maglingkod sa bawat kapamilyang Pilipino. Samantala, narito na ang ulo ng mga pangunahing balita. At pista ng Santo Niño, ipinagdiwang ng nagkaisang Filipino communities sa London. Matagumpay na ipinagdiwang ng mga nagkaisang Filipino community sa London ang isa sa pinakamalaki at masayang kapistahan na ginugunita ng mga Pilipino sa labas ng bansa, ang pagbibigay pugay sa puon ng Santo Niño. May report si Carol Panday. Dinagsa ng mga deboto ng Santo Niño ang pagdiriwang ng kanyang kapistahan sa Katedral ng St. George's na bahagi ng Diocese ng Southwark. Mainit na naging pagtanggap sa sinulog ng iba't ibang organisasyon. Ang kapistahan ng Santo Niño ay isa sa pinakamahalaga at pinakamahabang tradisyon sa ating mga Pilipino, lalong-lalo na dahil ito ay isang simbolo ng ating mga Kristiyano. Matapos naman ang misa, pinuri ni Bishop Patrick Lynch ang kulturang Pinoy dahil sa selebrasyon ng pista ng Santo Niño kahit wala sila sa kanilang bansa. Magandang tulad din daw ang selebrasyon ng pista ng Santo Niño sa pagkakaisa ng mga Pinoy community sa London. The feast of the Santo Niño has a significance in our faith all over the Philippines because it is the image of Santo Niño that our Catholic faith has spread all over our country. And we hope and we are very thankful because we are being blessed by God that the Diocese of Southwark is very, very supportive for us, and we are very much amazed with the response that the people have. Ang Carmelite Filipino Choir naman ay ipinagdiwang ang pista ng Santo Niño sa pamamagitan ng misa. Ito ang ika-15 taong anibersaryo ng pista ng Santo Niño dito. Para sa Balitang Europe, Carol Panday, London. Yasas! Ako po si Nina Corpus at ito ang Balitang Euro. Samahan niyo po kami sa paghahatid ng mga mahahalaga at makabuluhang pangyayari sa iba't ibang bahagi ng Europa. Saan man dako ng mundo, asahan niyong naroon kami handang maglingkod sa bawat kapamilyang Pilipino. Tala, narito na ang ulo ng mga pangunahing balita. Pasko ng Pagkabuhay, sama-samang ipinagdiwang ng iba't ibang Filipino community sa London. Nagkaisa ang iba't ibang Filipino community sa London para ipagdiwang ang kapistahan ng muling pagkabuhay ni Kristo o Easter Sunday. May report si Carol Panday. Pinangunahan ng Oval Filipino Community sa pamumuno ng kanilang chaplain na si Father Jake Dicto ang pagdiriwang ng kapistahan ng pagkabuhay na ginanap sa parokya ng Holy Redeemer sa London. Pag inilagay natin ang Panginoon na sentro ng ating pamumuhay, malawak ang ating pagtingin, kaya nagiging posibleng magsasama-sama ang iba't ibang community. Kabilang sa mga nakaisang komunidad ng Roehampton, Peckham, Greenwich at Lord of Pardon. Maraming communities ng mga Pilipino dito ngayon at naniniwala kami na kahit na galing kami sa different communities, hindi imposible na magsama-sama kami to celebrate the Easter Sunday. Maging ang mga Briton ay humanga sa kulturang Pinoy sa selebrasyon ng Easter Sunday. I come here mainly because of the close-knit community with the Filipino people. Isn't something you experience with an English community. Dumalo din sa positibo sina Deputy Ambassador Reynaldo Katapang at Consul General Tess de la Vega. Para sa Balitang Europe, Carol Panday, London.